Mapagpalang araw po sa inyong lahat. Welcome to DJ Sean Stories. Turn on your notification bell, like and subscribe para sa crime stories araw-araw. Sa mga palabas, kapag sinasabi nating fairy tale, prinsipe o prinsesa, automatic na iisip natin na happy ending. Sa ibang bansa, may mga hari, reyna at prinsipe na tinatawag na royal family. Ang kwento natin ngayon ay tungkol sa isang dating kasambahay na naging prinsesa pero hindi naging happy ang ending. Tinawag pa nga siya ng ilan na the Thai Cinderella. Pero ang prinsesa na ito ay naging isang kriminal at muntikang pang mahatulan ng bitay. Ang babaeng kasambahay ay kinilalang si Chalasay Yugala o mas kilala bilang Manlokpla na ngayon ay 52 years old. June 1972 nang ipinanganak si siya sa isang ospital sa Thailand. Subalit iniwan siya ng kanyang nanay sa ospital. Nakita na lamang si siya ng isang nurse at inampon. Ayon nga sa nurse, posible na iniwan si siya ng kanyang nanay dahil siya ay kayumanggi at hindi maputi. Edad na 6 na taon naman si siya nang inampon siya ng prinsesa ng Thailand para maging kasambahay. Ang Crown Prince ng Thailand noon ay kinilalang si Titipan Yugala o tawagin na lang nating Prinsipe Eric. Sa Thailand noon, normal sa mga hari, reyna, prinsipe o prinsesa na mag-ampon ng mga bata. Ayon sa kanilang paniniwala, ang paggawa ng mabuti tulad ng pag-aampon ay nagbibigay sa kanila ng mga biyaya. Ang mga inaampon ay pag-aaralin din ng palasyo hanggang sila ay maging kasambahay na sa palasyo. Makalipas ang 2 taon, inampon si siya ni Prinsipe Eric. Nang naging Crown Prince nga si Prinsipe Eric, naging maunlad ang takbo ng ekonomiya ng Thailand. Ito ay kahit wala naman siyang ginagawa at tanging mga tauhan lang niya ang nagtatrabaho. Ang tanging gusto lang gawin ni Prinsipe Eric ay magpunta sa mga party. Madalas din magmaneho si Eric ng mga mamahaling sasakyan katulad ng Lamborghini at Ferrari. Mayroon din siyang mamahaling kotse at sariling eroplano na kanyang ginagamit para magpunta sa ibang bansa. Nang naging Crown Prince nga si Prinsipe Eric, wala naman siyang nagawang makabuluhan para sa bansa. Subalit kilalang kilala siya ng mga tao dahil sa kanyang pagiging babaero. At ang naging trabaho nga ni siya kay Eric ay tagalaba at tagahugas ng pinggan. Pero tumatayong tatay ni siya si Eric. Madalas din siyang kasama ng prinsipe sa tuwing aalis ito para mamasyal. Nagkaroon ng asawa si Eric subalit naghiwalay din sila agad dahil may nakita siyang bagong babae. Agad na pinakasalan ni Eric ang bago niyang babae matapos siyang pilitin ng babae na magpakasal. Samantala, ang tahimik na buhay ni Cha ay naging magulo nang siya ay nagdalagita. Isang gabi kasi, habang siya ay natutulog, pumasok sa kanyang kwarto si Eric at siya ay pinagsamantalahan. Gulat na gulat si Cha sa nangyari. Hindi niya maintindihan na ang itinuturing niyang tatay ay nagawa iyon sa kanya. Sa pagdaan ng panahon, ilang beses pang naulit ang ginawang pananamantala ni Eric kay Cha. Pero sa isip ng babae, wala siyang ibang pamilya at tanging ang palasyo lamang ang alam niyang lugar. Hindi niya nagawang umalis sa palasyo. Naisip niya na hindi din siya nakapagtapos ng kolehiyo kaya wala siyang mapupuntahan. At sa paglaki ni Cha, madalas pa rin siyang isama ni Eric sa kanyang mga pinupuntahan. Hindi din nahihiya si Eric at sinasabi pa nga sa mga interview ang ginagawa niya kay Cha. Sinabi pa ni Prinsipe Eric na hindi daw kagandahan si Cha at hindi din magaling magluto. Pero magaling daw itong mangromansa. At sa dami ng babaeng nakilala niya, si Cha daw ang pinakakakaiba. Bigyan pa nga ni Eric si Cha ng palayaw na baby fish. At ang naging tawag kay Prinsipe Eric ng publiko noon ay the Elderly Frog Prince. At dahil nga si Cha ay isinasama ni Eric sa mga party, may mga nakikilala siyang prominente at sikat na tao. Dito na napilitan si Cha na mag-adjust sa bago niyang kapaligiran. Nagsanay si Cha na gumalaw ng tulad ng isang prinsesa. Nag-aral din siya ng mga sports at pagtugtog ng piano. Tuwang-tuwa naman si Eric sa galing ni Cha at madalas siyang ipagmalaki. Mas marami din ang mga pagkakataon na si Cha ang kasama ni Prinsipe Eric sa mga pagtitipon kaysa sa sarili nitong asawa. Sa interview nga kay Cha, sinabi niya na, "Gusto akong gawing manika ng tatay ko. Ayaw niya akong makikisalamuha sa mga tao sa labas ng palasyo. Kaya lagi niya akong kasakasama."
Si Cha ay nakatanggap ng mas maayos na treatment kumpara sa ibang mga kasambahay sa palasyo. At pinag-aral nga siya hanggang high school. Hanggang sa dumating ang panahon na tila nahulog na ang loob ni Prinsipe Eric kay Cha. Hiniwalayan ni Prinsipe Eric ang pangalawa niyang asawa at inalok si Cha ng kanyang magiging asawa. Ayon sa ilang mga balita, sa isip ni Cha, kung magiging asawa siya ng prinsipe ay magiging sa kanya na din ang yaman nito. Nasa isip din niya na ang yaman na lamang ni Eric ang magsilbing kabayaran sa mga ginawa ng prinsipe sa kanya ng mga kalaswaan. At taong 1994 nang ikinasal nga sina Eric at Cha. 22 years old lamang noon si Cha at 59 years old naman si Eric. Matapos ang kasal, binigyan ng bagong pangalan si Cha na Mom Lukpla. Ang ilan naman ay binansagan si Cha na The Thai Cinderella. Dahil ang dati nga lang nagtatrabaho sa palasyo bilang kasambahay ay naging prinsesa nang nabigyan siya ng royal title. Masasabi nga na tila ala-mala Cinderella ang kwento ni Cha. Matapos ang kasal, umasa si Cha na sa wakas ay magiging masaya na siya. Subalit mali ang kanyang naging akala at hindi naging maala fairy tale ang kanyang naging buhay sa loob ng palasyo. Hindi kasi naging maganda ang pagdanggap ng ibang miyembro ng Thai royal family kay Cha. Nakita din nila kung paano tinatrato ni Eric si Cha noon. Kaya hindi nila sineryoso ang pagpapakasal ni Eric kay Cha. Hindi rin prinsesa ang turing kay Cha kundi mababang uri ng babae. Subalit siya ay tila naging kasangkapan sa tawag ng laman ni Prinsipe Eric. At pakiramdam din ni siya hindi niya naranasan na maging dalaga dahil mula sa pagiging dalagita ay agad siyang naging misis sa edad na 22 years old. Habang dumadaan ang mga panahon, mas naging matindi ang ugali ni Prinsipe Eric. Kapag may nagawang mali si Cha, sinasaktan umano ng prinsipe ang prinsesa. At kahit ayaw ni Cha, ang ipinapagawa ng prinsipe ay pinipilit siya ng lalaki. Pero sa kabila ng lahat ng ito, nakakatanggap si Cha ng mga mamahaling sports car at alahas. Ngunit ang lahat ng ito ay walang halaga naman sa kanya. Wala kasing nararamdaman na pagmamahal si Cha mula kay Eric. At labis na nasasaktan ang babae kaya tila nagrebelde siya. Sinubukang layuan ni Cha si Eric. Tuwing gabi kapag natutulog na ang prinsipe, umaalis si Cha sakay ng kanyang Ferrari. Nang ilang araw hindi nga umuwi si Cha, nanawagan si Eric sa publiko. Nag-alok ng malaking halaga ang prinsipe kung sino man ang makakahanap kay Cha. Sinabi ni Prinsipe Eric sa kanyang press conference, "Baby fish, sana umuwi ka na agad." Marami ang nakisempatya at nalungkot nang nakita nila si Eric na nag-aalala para sa kanyang asawa. Marami din ang nag-akala na umalis si Cha dala ang pera ni Eric at inakala na napakabuting asawa ni Eric. Ngunit ang hindi alam ng karamihan, taliwas ito sa totoong nangyayari. Sa tuwing aalis si Cha, magmamaneho siya ng malayo at makikipagkita sa kanyang mga kaibigan. Masaya si Cha dahil nagkakaroon siya ng freedom kapag malayo siya kay Prinsipe Eric. Kumakain, nagre-relax at nakikipagkilala si Cha sa mga taong kaedad niya. Hanggang sa noong 1995, nakilala ni Cha ang lalaki na si Usert o tawagin na nating Manuel, 19 years old na tindero ng mani. Hindi naramdaman ni Cha kailanman kay Prinsipe Eric ang saya na nararamdaman niya kapag kasama niya si Manuel. Kaya naman agad nahulog ang loob ni Cha kay Manuel. Sa pagkakataon niya ito, totoong pag-ibig ang naramdaman ni Cha mula sa lalaki. Sa isip ni Cha, walang mali na siya ay magmahal ng ibang lalaki. Ang mga panahon din na iyon, ayaw na din bumalik ni Cha sa palasyo kung saan siya ay minamaliit. Pakiramdam niya, hindi siya naaangkop sa palasyo. Subalit makalipas ang ilang linggo, nahanap si Cha ni Eric. Dinala siya ng prinsipe pabalik sa palasyo at hindi na siya pinalabas pang muli. Nagmakaawa si Cha kay Eric na maghiwalay na sila at hindi siya maghahabol sa yaman ng prinsipe. Ngunit hindi pumayag ang prinsipe sa gusto ng kanyang asawa dahil alam nitong sasama siya kay Manuel. Kaya naman, isang masamang plano ang binuo ni Cha. August 21, 1995, pinagtimpla umano ng kape ni Cha si Prinsipe Eric. At makalipas lamang ang ilang oras, nagsuka at nagkumbulsyon na si Eric. Agad na sinabi ni Cha sa ibang miyembro ng royal family na itakbo nga si Eric sa ospital. At nang wala ng tao sa palasyo at ang lahat ng atensyon ay na kay Prinsipe Eric, ay umalis na ng palasyo si Cha.
Hinanap niya si Manuel at umalis sila ng bangko. Pero hindi akalain ni Cha na makalipas ang 8 araw ay tuluyan ng mamamatay si Eric. Pero wala sa kanyang plano na patayin ito. Gusto lamang ni Cha na itakbo ito sa ospital para siya ay magkaroon ng pagkakataon na makatakas. Nilagyan umano ni Cha ang kape ni Eric ng isang kemikal na nakakalason, ngunit ang hindi niya akalain na marami pala ang kanyang nailagay. Dahil sa pagkakalason sa prinsipe, agad nagsimula ng investigasyon ang mga pulis. Sa autopsy report sa labi ni Eric, nakita nga nila ang nakakalasong kemikal. Samantala, si Cha at Manuel ay iginasal at nagkaroon ng anak. Nang umalis si Cha sa palasyo, wala siyang kinuha na kahit isang ari-arian o pera kay Eric. Masaya siya, subalit araw-araw din siyang inuusig ng kanyang konsensya dahil sa nangyari sa kanyang dating asawa. 2 taon matapos mamatay ni Eric, inaresto siya ng July 17, 1997 para sa pagpatay niya sa prinsipe. Pero bago iyon, pinaghinalaan na ang asawa ni Cha na si Manuel na siyang lumason sa prinsipe. Dinala sa palasyo si Cha at naiyak na lamang siya na nakita ang larawan ni Prinsipe Eric. Ayon nga sa mga reports, nang nakita niya ang larawan ni Eric, sinabi niya ang mga katagang, "I'm sorry pa, sana mapatawad mo ako." Noong una, akala ng mga pulis napakasamang babae ni Cha dahil nilaso niya si Eric. At inamin din niya ang ginawa niya kay Eric. Kaya naman naharap si Cha sa posibleng parusang kamatayan. Subalit sinabi niya sa mga pulis na wala talaga siyang intensyon na patayin ang dati niyang asawa. Pero matapos ang ilang oras na interogasyon kay Cha at polygraph test, na isinagawa pa ng mga investigador mula Amerika, na pagtanto ng mga pulis na wala talagang intensyon si Cha na patayin si Prinsipe Eric. Ayon sa mga investigador, napatunayan din na walang masamang intensyon si Cha sa milyong-milyong mana at yaman ni Eric. Kung talaga raw gustong patayin ni Cha si Eric ay dapat daw ay tumakas na ito matapos niyang lasunin ang lalaki. Pero si Cha pa mismo ang nagsabi sa pamilya ni Eric sa sinapit ng prinsipe. Dagdag pa ng mga pulis, sinigurado muna ni Cha na naitakbo sa ospital si Eric bago siya umalis ng palasyo. Sa pag-aakala din na mao-ospital lamang si Eric at mabubuhay pa ito. Ikinuwento din ni Cha sa mga pulis ang malupit na karanasan niya kay Eric sa tuwing papasok ito sa kanyang kwarto. Dagdag pa niya, hindi daw yun ang unang pagkakataon dahil ilang taon na daw na ganon ang ginagawa ng mga prinsipe o hari sa mga tulad na kasambahay ni Cha. Pero ang paliwanag na ito ay hindi tinanggap ng palasyo at kinasuhan si Cha ng premeditated murder. Maraming babaeng aktivista ang nakisimpatya sa nangyari kay Cha. Marami sa kanila ang sinaliksik ang buhay at storya ni Cha. Dahil nga sa mga nangyari, lumabas sa publiko ang totoong sinapit ni Cha sa kamay mismo ni Prinsipe Eric at ang nararanasan niya sa loob ng palasyo. Dito na rin lumabas ang mga usap-usapan na ang mga babaeng inaampon ng Thai royal family ay kalaunan ay pinagsasamantalahan ng mga prinsipe o hari. Umuhos ang suporta kay Cha at nagsabi na hindi daw dapat parusahan ang dating prinsesa. Ang ilan naman ay sinabi na nararapat lamang daw kay Eric ang nangyari sa kanya. Binatikos din ng ilan ang royal family dahil wala daw itong pakialam sa kanilang mga inaampon. Naniniwala sila na prenoprotektahan pa ng mga pulis ang mga masasamang nangyayari sa loob ng palasyo. Ngunit mas marami ang naniwala sa Thai royal family nang sabihin nilang walang katotohanan ang mga pinagsasasabi ni Cha. Hindi sila naniwala dahil isang hamak lamang daw nakasambahay si Cha at hindi totoong prinsesa. Lumabas naman ang mga bali-balita na binayaran umano si Cha ng 17 million pesos para aminin niya ang krimen at hindi na siya maghabol sa last will and testament ni Prinsipe Eric. Pinaniniwalaan na napakalaking halaga nga nito dahil ang mga yaman na mamanahin ng mga tagapagmana ni Eric ay pinagsamang yaman ni Eric at ng kanyang tatay. February 2022 ang unang trial ni Cha. Napatunayang guilty si Cha sa kasong manslaughter imbis na premeditated murder. Sa kasong manslaughter, walang intensyon ang sospek sa pagpatay sa biktima. Pinanigan ng korte ang sinabi ni Cha na hindi niya talagang gustong mamatay si Eric. Kaya naman hinatulan siya ng 6 na taon na pagkakulong imbis na 9 years in prison dahil agad siyang umamin sa mga pulis. At hindi nga rin siya napatawa ng bitay. Nakulong si Cha pero matapos ang 3 taon, umapila siya sa kanyang hatol.
Ayon sa ilang mga sabi-sabi, binawi umano ni Cha ang kanyang pag-amin at sinabing hindi siya ang nanglason sa prinsipe. March 2005 nang ibinaba ng Court of Appeal ang hatol sa apela ni Cha. Pinawalang sala si Cha dahil wala namang testigo ang eksaktong nakakita na inilagay ni Cha ang kemikal sa kape ng prinsipe. Puro circumstantial evidence lang din daw ang meron ang prosecution. Bukod doon, ang mga naging witness sa korte ay ang mga taong makikinabang sa magiging pamana ni Prince Eric. At ang mga pinakitang ebidensya ay kahina-hinala. Napag-alaman din sa korte na pinapahintulutan si Cha na makita ang kanyang kasintahan sa loob at labas ng palasyo at alam ito ng prinsipe. Napag-alaman din sa korte na 2 araw bago maospital si Prince Eric, binigyan niya si Cha ng 594 million pesos at binilahan niya ng kotse na ang halaga ay 6.3 million. Sa will ni Prince Eric, si Cha ang kanyang legal wife. At si Cha lamang at ang 2 anak ng prinsipe sa una niyang asawa ang may karapatan sa iiwanan niyang yaman. Ibig sabihin, hindi lamang si Cha ang makikinabang sa mana kundi may iba pang mga tao. Ayon din sa korte, posibleng pagod na si Cha dahil 18 oras siyang ininterrogate ng mga pulis at umamin na lang siya sa mga kasong ibinibintang sa kanya. Ayon pa sa judge, hindi talaga plinano ni Cha ang krimen dahil konti lamang ang chemical na inilagay niya sa kape ni Prinsipe Eric at hindi naman agad ito namatay. Kaya nakalaya mula sa kulungan si Cha at naghiwalay sila ni Manuel. Taong 2009 naman nang nakilala ni Cha ang lalaki na si Tawichi Noy Prasit o tawagin nating June. Agad na nagsimula ang relasyon ng dalawa at kalaunan ay ikinasal na din sila. Sinabi nga ni June na mahal niya si Cha dahil kahit kailan ay hindi siya iniwan nito. Kahit na may mabigat silang problema, lagi siyang pinapasaya ni Cha. At namuhay nga ng tahimik si Cha at June kasama ang anak ni Cha kay Manuel. Simple lamang ang kanilang naging buhay pero masaya. Subalit ang saya na ito ni Cha ay muli na namang napalitan ng lungkot. Taong 2012, 17 taon matapos mamatay ni Prinsipe Eric, muling binuksan ng Thai Royal Family ang kasong pagpatay ni Cha kay Eric. Sa pagkakataon na ito, hinatulan si Cha ng 7 taong pagkakulong. Buntis nga si Cha ng mga panahon na ito at mabuti na lamang ay walang naging komplikasyon sa kanyang pagbubuntis. At naipanganak nga niya ng maayos ang kanyang anak. Kahit na mahirap ang sitwasyon, nagawang pagsabayin ni June ang pagdalaw kay Cha at pag-aalaga sa kanilang mga anak. Hindi naman tumigil ang abogado ni Cha at mga aktivista na iapila ang kanyang kaso. Taong 2015 nang tuluyang nakalaya si Cha matapos mabigyan ng royal pardon. Napakasaya niya dahil sa wakas ay makakasama na niya ang kanyang pamilya. Bumalik sa probinsya sina Cha at June kung saan naging isang bus driver si June. Sa mga interview kay Cha, palagi niyang sinasabi na kahit mahirap ang kanyang buhay, kontento na siya kung anong meron ang kanyang pamilya. Basta daw lagi silang magkakasama at nagmamahalan. Bukod sa pagiging labandera, nagtitinda si Cha ng isang brand ng nutritional supplements. Sa isang larawan, nakasuot pa nga si Cha ng damit pang prinsesa nang dumalo siya sa ibentang produkto na kanyang tinitinda. Ito ay ang pag-alala ni Cha sa buhay niya noon nang tinagurian siyang The Fallen Cinderella. Ikaw, comment yes kung naging pangarap mo din noon na makapangasawa ng isang prinsipe. At sa tingin nyo, pinatay ba talaga ni Cha si Eric o napilitan lamang siyang umamin? Naghabol din kaya siya sa yaman ni Prinsipe Eric? At kung bibigyan kayo ng title sa ating storya ngayon, ano ang inyong ilalagay? Marami pong salamat sa inyong panonood. Meron ba kayong mga kwento na gusto nyong i-share sa ating mga manonood? O kung may personal po kayong kwento na gusto nyong i-feature sa ating channel, i-comment down below nyo lang ang inyong mga suggestions. Para naman po sa dagdag kalaman, i-subscribe nyo din po at i-follow ang ating iba pang YouTube channel katulad ng Tagalog Facts and Mysteries by DJ Sean at Manila Boy Wonder Philippines. Marami pong salamat sa pagsuporta nyo sa aming mga channel. God bless everyone!